Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping. Ay, nako, mga kababayan natin, hanggang ngayon, umaasa pa rin po sila na sana nga ay magkaroon ng milagro. Ito, ano ho ito? Mamaya pag-usapan nun natin si Richard Hidarian naman, oo. Tsaka na nga pag-usapan niya nga tungkol kila ano to, Garcia, wala ho. Maayaw ko, may mapapakulong sila dyan sa mga ano diyan, mga tumanggap ng donasyon. Ang dadaan sa bulsa karayom yan. Galit na galit kami sa lahat ng mga development. Ating panawagan na ituloy ang impeachment at Fiction sikat. At ngayon naman, sa susunod na bahagi ng ating programa, para ipakita na tuloy-tuloy ang ating paglaban sa mga salinlahi, narito ngayon ang kabataan. Kaya mula sa Kabataan Party List, tinatawagan natin si Rene Go, Pag-asa ng Bayan. Happy Youth Day po sa ating mga kabataan. Pero kahit kami, all smiles at syempre full of optimism, galit na galit kami sa lahat ng mga developments sa aming kinabukasan. Paano ba naman to kung ang mga institusyon, kung ang mga proseso na nariyan daw para protektahan ang hustisya, ang pananagutan, ay kayang balik-balikatin para sa mga ikabubuti lang ng ilan. Andito tayong lahat para bantayan ang Korte Suprema. Andito tayong lahat dahil may nakita tayong developments na nasa kanila ngayon ang bola para i-prove nila ang sarili nila na muling kakampi nila ang taong bayan. So tayo, sa Makabayan Bloc, ang Kabataan Party List at Teachers Party List, nag-file tayo ng motion for reconsideration doon sa kanilang desisyon sa Duterte versus House of Representatives, kung saan sabi nila no, null and void ang mga proceedings so far dahil walang jurisdiction ang Senate sa impeachment complaint at dahil dito immediately executory yung pagbabasura ng pag-process ng impeachment complaint. Hindi lang tayo ang nag-file ng motion for reconsideration. Napakaraming grupo. In fact, today, may bagong grupo na nag-file ng reconsideration. Online at siguro sa media, nakikita natin yung napakaraming lawyers. Sa totoo lang mga kababayan, milagro lang po ang talagang makakapag pabaligtad dito sa kwarta. Korte Suprema na to. Wala akong iba. Kamay ng Panginoon lang po. Kasi alam naman natin na hindi ho yan mga gaya ng sabi ni Kimo na ang mga kriminal hindi mga bobo, matatalino sila. Mga pinakamatatalino tao. Sabi ni Kimo kahapon sa vlog ko, di ba? Kaya ho yan, malungkot mang isipin. Hanggang ngayon nakataya ho yung aking bayag. Lalabang ko ho ng pitpitan. Malabo ho yan. Na mabaligtad pa yung 13-0 na yan. Pero gaya rin ho nila, umaasa rin po ako, di baling mapitpit na yung bayag ko, matuloy lang yung impeachment. Oo. Mga friend. Alam nila yan na mali ang kanilang ginawa. Pero dapat proteksyonan ang future presidente ng impyerno na si Sara Duterte. Yan lang ho yung masasabi ko dyan. Sana mali ako. Sana mali ako. Pakinggan po natin si Maria Serena I. Jokno. Hindi ko makita yung kay Richard Hidarian. Basta si Richard Hidarian nagsagmit ho ng kanyang doon sa Supreme Court kasi nakasuhan yata siya. Nakasuhan, oo. Galing ho siya sa Supreme Court kanina. Pakinggan natin si Maria Serena I. Jokno, UP Manila, commencement speaker.
Professor Emeritus of History. The question is, ang tanong ay sabi niya, Ay, ano ang ninanais ninyo maging saligan, gabay at tanglaw na siyang tutuhog sa lahat ng aspeto ng inyong buhay? Para sa UP, ito ay karangalan, kahusayan at paglilingkod. Una sa lahat, ang bawat isa, honor, excellence, service, ay dapat patunayan sa pamamagitan lalo na ng gawa. Ang karangalan halimbawa ay hindi nanggagaling sa katungkulan, kahit paman your honor ang tawag sa nakaupo sa poder. Sa totoo, yun ang problema eh. Maski na magnanakaw ka, na nakaupo ka sa poder, your honor pa rin ang tawag sa'yo eh. Di ba? Tuloy. marami sa binabating your honor ay wala talagang honor. Honor is not built into the position. We all know that appointments and elections to office do not always yield the best or the most appropriately able. So the position does not confer honor. You bring honor to the position, not the other way around. And this Dapat alam mo to, Chis Escudero. Dito ka graduate eh. UP. Profesor ka pa naman. Oh. Pero si Chiso ang tinitira ni ma'am. applies to UP as well as to our country and every aspect of our lives. Pangalawa, hindi pwedeng pumili ng isa lamang sa tatlo. Type ko service, hindi ang excellence. Hindi pwede yan. Ang ating pamantayan sa UP ay all or nothing. Tell me, ano ang silbi ng utak at talento kung walang prinsipyo at tapang upang panindigan ito? Ma'am, iba na po kasi ngayon. Yung prinsipyo po at tapang, may katapat na pong halaga. Hindi ho kagaya siguro ng mga panahon nung matitino pa ho ang politiko ng mga panahon na yun. Ngayon, pera na lang ho ang katapat eh. Diba mga friend? Tuloy si ma'am. Imagine, isang salita, iisang salita, forthwith, ay ayaw intindihin ng nanunungkulan sa Senado. Palakpakan po yung mga estudyante ng UP, oh. No? Chis Escudero. Bagay, wala nga saan siya. Ano ba? Pakialam, hindi ka naman bibigyan nila ng bilyon. Kung bilyon ng usapan, kung milyon o whatsoever, malaking pera ho yan para ibenta mo yung honor mo eh. Hindi ho yan tanga. Lahat ho yan, mga sumusuporta kay Sara. Hindi ho yan mga bobo. Na gano'n na lang ba? Gagawa kami ng mali para sa'yo? Nang ganun-ganun lang? Hindi ho yan ganyan kabobo. At tatalino nga ho, diba? Sabi nga ni Kimo. Tuloy, ma'am. UP graduate, ha? At binigyan pa ito ng bagong kahulugan. Hindi agad, forthwith, kung hindi 4 na buwan makalipas. O dili kaya kapag may panahon pa ang Senado. Dagdag niya, kasalanan ng mga gumawa ng ating saligang batas ang di umano'y kalabuan ng salitang forthwith. Dapat daw, sa halip nito, ginamit ang salitang immediately. What utter nonsense. Batch 2020. Pero sa totoo, ma'am, hindi ho ganyan katangayan galing sa UP na yan. Oo, hindi ho katangayan. Hindi ho basta-basta ang ano yan. Oo. Hindi ho yan ganyan kabobo. No? Gaya nga na sabi ni Kimo, mga brilliant mind ng mga yan. Pera na boy. Diba? Tuloy natin kay ma'am. 5. Hindi ito usapin ng talino, kundi ng kawalan ng prinsipyo, ng pansariling ambisyon, ng transaksyong pampolitika sa pagitan ng mga mahigpit na kumakapit
sa kapangyarihan. Remember this, Ang diin, ano? Sa pamamagitan ng mahigpit na kumakapit sa kapangyarihan. if money is your sole and abiding purpose, you need not even try to be human. The quickest way to riches, as we have seen, is to take shortcuts, align with the powerful, and exploit other human beings. The quickest is to align with the powerful, sabi niya. But true achievement emanates from your knowledge and talent, coupled with a profound sense of humanity. Batch 2025, I wish each of you a happy, exciting, and meaningful future. Share your gift with others. Give your gift away with joy. Mabuhay at maraming salamat. Standing ovation, no, mga boss. Ay, nako. Ito yung pagtatanggol ninyo. Magiging presidente raw. Guilty ang tingin ng tao sa'yo. Lalo ka ng malulugmok sa pagtatanggol ng mga senador. Di mo kayang patunayan na hindi ka magnanakaw. Listahan ng bank accounts, madami yan di ba? Noong, was it 2016 na nilabas? Oo. Hanggang ngayon may file ako niyan kasi nung lumabas yan, isa-isa ko pinuntahan lahat ng bangko. At tinanong ko sila isa-isa sa mga nakapangalan sa akin at yung mga accounts. Pero talagang mga accounts doon na hindi alam ng bangko, hindi ko rin alam, pero nandoon siya sa listahan. So, Visit ka. May mga accounts niya na hindi mo alam ng bangko, hindi mo rin alam. So, mga senador, ano ba kayo? tinatanong ko yung bangko, bakit may ganito? Sabi nila baka non-existent talaga yan na mga accounts. So, meron akong accounting even nung mga sinasabi nilang transactions, tinanong ko din yan sa bank. Kaya hindi dapat nagiging issue ang honesty ngayon. Lahat sila sinungaling. Lahat ng tao sa mundong ito sinungaling. Thank you. Actually, yung listahan ng bank account na yan, bank accounts, madami yan eh. Ay, nako, Sara. Mga kababayan, hindi pa rin dapat Si Atty. Enzo. lubos na magsaya ang kampo ni Sara. Kung hindi man matuloy na talaga ang impeachment sa kanya, sinasabi ng Kasuhan sa ombudsman at sa Sandigan Bayan si Sara para mapanagot. No? Ito yung thumbnail ng vlog ni Atty. Enzo. Nung ko pa naman sinasabi, di ba? Nakasuulan. Tutuloy ko na ito. Narinig nyo rin naman. mga iba't ibang grupo at ang ilang mga kongresista, posible siyang kasuhan sa ombudsman at sa Sandigan Bayan. Hindi naman kasi bawal yon. Iba naman kasi ang ombudsman at Sandigan Bayan. Doon, criminal case ang ihaharap sa kanya. Pwedeng plunder, pwedeng graft. Doon, pwede pa rin siyang matanggal sa pwesto at pwede pa rin siyang makulong. Ang impeachment, Ang daming pwedeng ikaso sa kanya eh. Plunder, graft, tapos yung grade. Ano nangyari na doon sa sinampang kaso ng NBI kay Sara na grave threat? Nung pinagbantaan niya, papapatay niya. Wala eh. Hindi ho gumagalaw ang hustisya sa mga Duterte, sa totoo lang. Nauna pag nakasuhan yata sila Richard Hidarian. Si Trillanes may warrant of arrest na. Pati si Las Cañas meron na ring warrant of arrest. Ang kaso ni Las Cañas, frustrated murder, saka murder. Parang gusto nilang gawin, gagamitin yung tinatawag na Interpol para ibalik dito si Las Cañas dahil nga may parang ginagawa nilang style din ni Digong. Si Digong na kinuha dito na may kaso naman dun sa sa ICC, walang kaso dito. Parang ganoon ang gustong mangyari nitong mga Duterte. Oo. Pero siguro hindi naman hutang yung ICC
para hindi nila alam kung gaano kalakas ang kamandag ng Duterte. Mantakin mo. Bakit ngayon lang lumabas yung warrant of arrest ni Las Cañas? Katagal-tagalan ni Las Cañas na nandoon. Murder yung kinakaso nila. Kailan pa yung murder na yan, di ba? At nanggaling ho sa Davao. At ang nagsampa, ayon kay Atty. Enzo, no? Mga NBI daw. Kaya ho yung Davao ewan ko bakit hindi pa nila inaalisan ng ano doon yung mayor doon Oo. Talagang yung Davao, hawak nila yung doon. Doon mo makikita mga friend. Na ang batas talaga sa Pilipinas, hawak pa rin ng Duterte. Lalo na yung Davao. Ilang kaso ang na-dismiss doon, di ba yung kaso ni Kibulog dismiss doon. Na-revive lang dito sa Department of Justice, di ba? Kaya yan, nakakulong yung gago. Tuloy natin kay Atty. Enzo. Talagang masyado pa rin ang kamandag ng rito. Kaya milagro talaga ang kailangan. Wala na akong iba Eto, Tatanggal lang siya sa pwesto pero hindi siya makukulong. Ano lang kasi ang pagkakaiba sa impeachment? Sa impeachment kasi mas mabilis kaysa dun sa kaso sa Ombudsman at sa Sandigan Bayan. Pero ang kaso nga yung mas mabilis naging sobra ng bagal. Dapat noon pa sinampahan natin sa Sandigan Bayan kasi criminal case naman sa Sandigan Bayan saka sa Ombudsman isasampa kagaya na yung sinampangan nitong sa Department of Justice yung sinampa ng NBI hanggang ngayon wala pa yung grave threat ni Sara Duterte, di ba? Pangulo yung sinampahan sa pangulo yung pinapapatay saka yung asawa saka yung wala pa. Department of Justice, ano na nangyari? Dapat meron ng warrant of arrest dyan Anong probable cause pa ba kailangan nyo dyan? Di ba? Tuloy. kung hindi talaga tuloy ang impeachment, ayan, nandyan pa rin ang Ombudsman at Sandigan Bayan. Kaya hindi pa rin pwedeng lubos na magsaya ang kampo ni Sara. Ayan, mga kabunyog yan ang pupuntuhan natin ngayon. Yan ang pupuntuhan natin. Pinahayag ni attorney, ngayon ay Congressman Chel Jokno, na tinanong siya sa interview sa media, posible ba si Sara na makasuhan sa Ombudsman at sa Sandigan Bayan? Ang sagot ni attorney Chel Jokno, congressman yan ngayon at magaling yan ang abogado, pwede. Pwede. Kasi ang pagkaso sa Ombudsman at sa Sandigan Bayan, criminal case yan. Ang impeachment, hindi criminal case. Hindi rin yan administrative case. Pala ang impeachment, sui generis nga. Ibig sabihin, kind of its own. Hindi siya, unique yan ang impeachment. Hindi siya criminal case. Hindi rin siya administrative case. Ano yan, unique. A kind of its own, sui generis. Ano ang mangyayari sa impeachment? Sa impeachment, pwede matatanggal ka sa pwesto, but pwedeng hindi ka na makatakbo sa anumang posisyon sa gobyerno. Ang criminal case, pwede kang matanggal sa pwesto, kasabay niyan, makukulong ka kasi criminal case yan Kaya, pag sinampan... pag na-guilty ka sa criminal case, hindi ka na rin pwedeng tumakbo Diba, lalo na ang titibay na pwede isampay kung bakit ito namang nagpipilit na dito dumaan sa itong impeachment na to na wala naman na silang mapapala dahil ang bigat ng kanilang binabangga yung mga alipores ni Digong, Korte Suprema at saka itong Senado. Noon pa dapat alam na nila yan tsaka yung taong bayan dapat talaga yun gumagalaw naman na po pero yun milagro lang po ang pag-asa ng mamayang Pilipino. Dito kung ganito lang wala. ICC ang pag-asa kung sakasakali Tuloy. Si Sara sa Ombudsman at sa Sandigan Bayan, kapag na-convict siya dyan, halimbawa plunder yan, o kaya graft, o anuman, siya dyan, pwede pa rin siyang matanggal sa pwesto. At the same time, pwede siyang makulong. Mas mabigat pa nga ang criminal case kasi sa criminal case makukulong siya. Kagaya ng ginawa kay Laila de Lima, di ba? Department of Justice pa siya, senador pa siya.
O, di ba? Sinampahan siya ng kaso ni Digong. Na peke. O, kulong. 7 taon yung si Senador Laila de Lima. O buti nga, na-acquit eh. Pero ganun pa man, humihirit pa rin na gusto pa rin siyang ikasuhan. Talagang grabe ka mandag ng Duterte, mga pre. Pero sa impeachment, hindi siya makukulong. Actually, pwede ngang mangyari na na-impeach siya at the same time, pagkatapos siyang ma-impeach, kakasuhan siya sa ombudsman para yung pagkakakulong naman ang hahabulin sa kanya. Kaya nga, attorney, doon ako nagtataka eh. Bakit hindi na diniretso kinasuhan sa ombudsman yan? Para ganun din yan ang labas niyan. Di ba? Oo. Ewan. Parang malambot yata talaga. Oo. Anyway, kaya hindi nila makasuhan sa ombudsman kasi nakaharang pa si Martires. Ewan ko ngayon kung sino yung mapipili na ipapalit kay Martires na tao rin ni Digong, o di ba? O tuloy. Pero kung hindi matuloy yung impeachment, pwede na criminal case. Kaya lang, bakit kasi mas gusto ng mga nagpapanagot kay Sara, nagtutulak ng pagpapanagot kay Sara, bakit mas gusto ang impeachment kaysa criminal case? Ang dahilan yan, mga kabunyog, mga kababayan, ang impeachment kasi mabilis. Mabilis yan. Dapat nga, pagka-file sana sa Senado, trial shall proceed forthwith. Mabilisan, agad-agad. Agad-agad sana, nag-trial. Sa trial, hindi naman tatagal dapat yung trial sa Senado. 1 buwan, 2 buwan, matagal na, tapos na yan. At ang rules ng evidence, hindi masyadong nag-a-apply. Unang-una, ang magiging mga judges, hindi naman lahat abogado. Hindi naman lahat abogado. So, hindi... Ang problema nga dyan, attorney, maski nasampahan niya sa natuloy ang impeachment na yan, automatic yan eh. Acquitted naman yan eh. Kasi nga, yun nga, sui generis sinasabi niyo, hindi mga abogado yan, permis na permis yung sila Bato, sila Digong, si Bato, si Bongo, na i-acquit nila yan by all means, maski na ilagay niyo pa na yan magiging presidente ng impyerno, acquitin yan, acquit yan. Kaya bakit doon pa kayo dumadaan? Pwede naman ilahat-hala lahat yung mga ebidensya dyan sa ombudsman. Pero anyway, yun nga, kaya hindi nila dumaan sa ombudsman kasi nga, nandun pa yung Martires na siguradong baka rin mabasura. Diba? Tuloy. Pero ang pinagtataka nga, asa na yung grave threat na isinampa ng NBI dyan kay Sara Duterte sa Department of Justice. Wala anong ginagawa. Kailan pa sinampa yun ng National Bureau of Investigation, di ba? Ito sa rules on evidence, mga elected na mga senador na magiging mga huwes ang kaya medyo magaan. Magaan ang impeachment. Madali kang matanggal sa impeachment kaysa sa criminal case. Kaya mas maganda sana talaga yung impeachment. Pangalawa, mabilis yan. Kaya lang, attorney, nung talagang ipit na ang Senado at talagang kailangan na nilang mag-convene at para matuloy na yung impeachment, nag-call a friend. Pumunting yung mga kaibigan sa Supreme Court at yun na nangyari. Unconstitutional kayo! Wala yan, void at inicio, yung mga kaso nyo, mali. Sa Pebrero, mag-refile na lang kayo ulit. Ganun na nangyari, kaya sa Pebrero na yan. Kaya milagro na lang yan, kung babalik na rin pa nitong Korte Suprema, yan, naging desisyon na yan. Nila, na alam naman nilang mali, titigas na nila yan. Yung mga rally-rally na yan, alam na ho nilang mangyayari yan. Murahin nyo man ang mula ulo hanggang paa yan, mga yan. Mangangamoy Duterte pa rin yan. Tuloy. yan nga ang nangyari. Talagang pinatay nila ang impeachment. Ngayon, hindi pa rin nawawala ng loob, pag-asa ang mga nagsusulong ng pagpapanagot kay Sara. Kung hindi talaga pwede yung ayaw talaga nila ng impeachment, okay, kasuhan sa ombudsman at sa Sandigan Bayan. Kahit medyo may kahirapan yan at matagal, ang importante makasuhan si Sara at mapanagot. Kapag ang kaso niyan plunder, ay no bail yan. No bail yan. At
Malaki ang magiging papel niya ng ombudsman dyan. Oo, totoo yan. Ang problema, baka abutin niya ng nakaupo na si Sara Duterte at presidente na, mabubura na yung kaso na yan. Yun naman ang inaano. Baka yari na ang kamada dyan tuloy. Pag nakita ng ombudsman na may probable cause, kaagad-agad ipafile sa Sandigan Bayan. Sa Sandigan Bayan naman, Buti, kailangan pa po namang patagalin yung probable cause na yan pag nakita sa Sandigan Bayan. Ano? Maski na sinong ang liwanag niyan na nagnakaw yan, hindi nga niya maipalipaliwanag o di ba? Due process, katagal niyang binigyan ng pagkakataon sa Kongreso, kaya tatawag siya, ayaw niya pumunta, ayaw niya mag-oath, binababoy lang niya. Ano pang probable ko sa kailangan mo dyan? Ayaw nga niya Ayaw talaga. mag-i-issue ng warrant of arrest. No bail yan. Hindi naman immune from suit ang Vice President. Ang President lang ang immune from suit. Kaya hindi yan hindi sakop ng immunity ang Vice President. Ang President lang ang hindi pwedeng kasuhan. Except Ang kaso nga, attorney, kung gumalaw si Sara Duterte, parang siya ang may immunity from suit, di ba? Wala siyang kinatatakutan, Yung NBI nga, pinatawag siya 3 beses, hindi sinipot, Kaya nagsampa na ng grave threat yung NBI sa kanya, sinampa na siya ng kaso. Pero yung kaso, mukhang natutulog doon sa NBI nagsampa, wala, tuloy. impeachment. Pero ang Vice pwede. Maaalala niyo si Leni Robredo nung panahon ni Duterte? May di ba kinasuhan si Leni ng inciting to sedition? Kaya ito, pwedeng kasuhan si Sara. Kaya wag pa rin nilang sabihin na tapos na. Kung talagang gusto nila, nakasuhan si Sara sa Ombudsman at Sandigan Bayan, may mga nag-iisip niyan. Isa talaga yan sa opsyon. Isa talaga yan sa opsyon. Kaya lang yun nga, medyo matagal-tagal ang kaso sa Sandigan Bayan. Hindi sana tulad ng Pero kung may malasakit na Sandigan Bayan, yan Sandigan Bayan kaya nga Sandigan Bayan ang tawag dyan Dapat bigyan nila ng prioridad yan, yung kaso na isasampa dyan. Kung talagang Sandigan ng Bayan yan, dahil pera ng bayan yung nakataya dyan plunder di ba? Yun lang sa akin, Tony. 1 month, 2 months, tapos na. Kapag talagang convicted si Sara, matatanggal siya sa pwesto. Dito sa Sandigan Bayan, mahaba. Kasi talagang criminal case yan. Ang rules and evidence dyan is stricto. At mga judges, mga justices na... Ang problema nga dyan, rules and evidence stricto, ano pang tawag mo dyan sa mga ebidensyang nilalahad niya mga galing sa Kongreso? Napakatitibay. Anong depensa pa ng Sandigan Bayan dyan? Kitang-kita naman ng Sandigan Bayan na may talagang hindi fit na maging public servant niya at saka yung grave threat niya, grabe, di ba? Sheriff nga, sinasapak niyan di ba? Parang wala nga talagang batas para sa mga Duterte dito sa Pilipinas. Di ba to, Tuloy? Ang court ng Sandigan Bayan ang magdidinig niyan. So medyo mabigat-bigat talaga ang Pero naman, kung plunder yan at no bail yan, pag nag-issue ng warrant of arrest, makukulong si Sara niyan. Parang katulad din sa nila Jinggoy, nila Revilla, kulong. Kaya anyway, mga kabunyog sa nagtatanong, posible bang makasuhan si Sara kapag hindi na tuloy ang impeachment? Pwede po. Pwede. Kaya wag pa rin silang magsabing tapos na. Hindi po. Isang opsyon yan na iniisip. Isang opsyon yan. At kung ang maging ombudsman pa ay si Boying Remulla, ay lalong madali. Lalong madali yan. Matibay na malinaw na anti-Duterte yan si Remulla. Hindi yan matatakot magsampa ng kaso laban kay Sara Duterte. Kaya hintayin natin mga kabunyog ang susunod. Sana nga, Torne. Sana nga. Halo-halo topic natin ngayon, mga friend, di ba? Ito pa isa. Subtext, Apollo Supreme. Bluetooth mode. Daycare, 1 year sa kinder, 6 years.
Ano to? Dito sa Pilipinas, mga kailangan, bago ka makapag-apply ng trabaho. Pakinggan natin. Dito sa Pilipinas, 1 year ka sa daycare, 1 year sa kinder, 6 years sa elementary, 6 years sa high school, 4 years sa college. Total mo na pag-aaral, 18 years. Mag-a-apply ka ngayon ng trabaho. At eto ang mga requirements. Diploma, TOR, resume, certificate of trainings, barangay clearance, police clearance, NBI clearance, birth certificate, 2 valid IDs, medical certificate, drug test, SSS number, PhilHealth number, pag-ibig number, BIR number o yung TIN, sedula. Tapos hahanapan ka pa ng experience, dapat ikaw ay computer literate, dapat meron kang good communication skills, meron kang pleasing personality. Tapos, yung sahod mo, 695 pesos per day. Iba sa Pilipinas. Grabe, no, mga friend. Tapos, pag nag-apply ka na senador, ang requirements mo lang, Filipino citizen, knows how to read and write. Senador ka na. Di ba mo, magkulab na ho tayo. Jeff Ramos nak, shout out. Porbing Peña, shout out. Danilo Proilan, shout out. Lumayas ka dyan. Di ka na mahiya. Si Kimu siguro siya sa ito. Jokiano, shout out. Karox, talagang nababoy na ang Senado. Nagkaroon ng joint session habang may session sa plenary, meron din sa CR, session ng damo. Oo. Mariwan eh. Librado Ludovico, shout out. Blessed morning, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Nako, bigoting gutom. Sa totoo lang, wala akong ganang makinig sa mga sinasabi mo. Kapal na mukha mo. Kaya nga hindi ko tinapos, friend. Marilo Pabianak, shout out Good night po tayo sa mga ka-warriors. Nasalang ang magaling na Kimo sa tunay na abogado. Kinakapos na paliwanag. Eto na po, isang staff ni Kimo, nahuli marijuana. Ano ba itong Senado natin? Kakaiba sa lahat? Ay talaga, ngayon lang nagkaroon ng ganyang klase Senado. Pwedeng mag-chonky. Ito naman si Villanueva, nakakuha pang maghanda ng marangya habang nakalubog sa baha ang Bulacan. Isa rin po pala sa tumanggap ng donor sa kontratista. Kapag dumating ang karma, baka sila ang ma-remove sa pwesto. Yun ang kapalit ng pagliligtas nila kay Sara. Ay, kadaming ganap sa atin. God bless us and our country. God bless, Marilo Castro. Pero sa totoo lang, mga pre, sana merong managot dyan sa flood control na sinasabi. Mary Lebron, shout out. 3JC Hope, shout out. Hello, Sir Rox. Andito pa rin ang beauty ko sa karagatan. At bukas, may awa si Lord. Arrive kami sa Australia. Pero update pa rin naman ako sa mga vlog mo. Ingat ka dyan, friend, Ay, wala. Sabi nga ni Sentry. Ano ba itong si Robin? Di na nag-mature. Parang high school pa rin. Ang mga argumento niya pang-standby lang sa kanto. Pasintabi na po sa mga tambay sa kanto dyan. Kadalasan mas matino pa ang mga opinion nila kaysa dito kay Kimo na senador. Tama ka dyan, 3Days of ka. David Alimindola, shout out. Good evening, Karox. Nagtataka pa po ba tayo kung bakit napalitan na pagiging chairman si Kimo ng Committee of Constitutional Amendment? Dapat po kasi ay lawyer o kahit man lang may degree ng Bachelor of Arts and Political Science ang may hawak niyan. Kaso, drop out at ex-convict pa ang nag-chairman. Kaya ano pa po ba ang aasahan natin sa Senado? Karnabal, buti nga hindi pa nanalo si Ipe. O diba? Saka si Boom Tarat-Tarat, kundi nalechi na. Putang ina, Senado yan. Visit. Oy, Comelec, ano ba? Putang ina, Senado. Putang ina,
Hanggang hindi nagbabago yung kwalifikasyon ng mga senador na mga public servant na nag-a-apply dito sa Pilipinas. Puta na, walang mangyayari dito. David Ali Mendoza ulit. Karox, magtataka pa po ba tayo kung bakit yung mga demonyo ang pinagtatanggol nila? Timo, akala ata nila ay may get together sila sa impyerno. Oo nga, get together silang pinaparusahan ni Taning sa impyerno. Hay, sana naman ay magbagong buhay na sila habang may panahon pa. Wala na yan, magbabago yan. Elizabeth Iscare. Good evening, Sir Rox. Siguro dapat lang naman napalitan itong si Robin sa binibigay sa kanya bilang chairman ng isang committee. Alam naman natin, zero utak itong taong ito. At tama kayo, Sir Rox, na bilang senador, di siya bagay dyan. Dapat sa kanya sa isang liblib na barangay. At bagay siya doon. Totoo yan. Doon sa liblib. Elizabeth ulit, nagtataka lang ako kung bakit ibinoto yung si Robin na yan. Dami nga tanga, Elizabeth, ano ka ba? At naging number 1 pa. Ganyan, baka bobo ang mga Pinoy ngayon. Mas grabe. Habang tumatagal, pabubo ng pabubo. Hindi ka ba nagtataka, nag-number 1 yung mga senador ni Duterte? Si Bongo, nag-number 1. Si Mr. Makupit. Ha? Ay. Tapos ito si Bato, na daming pinatay. Number 3 pa yata yung bugok. O, diba? Wala ka ng pagtataka, Elizabeth, Pwede na silang tawagin Duterte senador. At pati mga nasa Korte Suprema, naging kampo na din ng mga ka-Duterte. Totoo. Hindi appointing nga yan, Elizabeth ulit. Hay nako, Robin. Kagaya mo, di ka matalino at ikaw ay bobo. Dahil di ka naman tanga para malaman mo yun sa sarili mo. Totoo. Joselito Mabait, shout out. Ted, shout out. Tulad ni Escudero at Villanueva, mga brilliant-minded, nasa gobyerno, nagkakalat 30 million kay Escudero, 20 million naman kay Villanueva. Lahat donasyon mula sa kontratista ng gobyerno na tumakbo bilang senador noong 2022. Naging bobo dahil sa pera at mataas na ambisyon. Totoo yan. Kalat ni Baya, shout out. Shout out, Miss Akira Milus. Be well and regards. Oh, shout out, Akira. O, saan na kaya yung kalat ni, no? Hello, mga bear. Bless you. Bless you, kalat ni. Kipis na Bunao. Good morning po, kuya, sa mga ka-warriors. Palakpakan ng 1/4 itong si Kim. Palakpakan ng 1/4 itong si Kimo. Tama din naman si Kiko para sa mga batang nagagamit ng mga sindikato. Itong si Kimo, di ba niya alam na ginagagamit din siya ng sindikato? Hindi niya alam yun, tanga nga yan. Kala niya nga si Duterte, ewan ko, pero hindi ako naniniwalang hindi alam ni Kimo na gunggong niya na walang yaya si Duterte, hindi ako naniniwala. Kasi nga, siya nga, ay binigyan, kung di kay Duterte, hindi yan mag-isin na doon yung gagong yan, sa totoo lang. Si Pisa mo na ulit, Garcia, dapat ikaw na ang palitan. Hirap yan. Si Pisa ulit, ito si Quezon, masyadong defensive, galit-galitan ko, no? Totoo. Mary Grace Santos, shout out, ha? Magandang umaga po, Karox. Mabuhay po kayo and God bless. Dapat talaga po, abogado ang chair ng CONCOM. O, dito. Ewan ko sino nag-upoint dyan sa tanga na yan. Mas tanga yung nagpwesto dyan. Di ba? Alam nilang tanga, pinwesto pa dyan sa ganyang posisyon. Ay, nako. Fred Sherman sa Peda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga bossing, ha? Bendolor Garcia, shout out. Amy Bingson. Ay, ako. Sabi ni Prince Sherman. Only in the Philippines lang, Sir Rox. Convicted felon, pero number 1 senador. Pwe, anong klase ka ng lechian yan, Sir Rox, di ba? Walang laman ng utak, kundi puro kabubuhan at kayabangan. Pwe, di ko talaga alam bakit ka nandiyan dyan, na impacto ka. Binoto nga Tio Deli ng tanga. Sino bang mga ubod ng inutil ang nagpaupo sa iyo diyan, ha?
Anong alam mo sa batas? Ikaw mismo ay dapat ibinabalik ka sa kulungan. Visit ka. Pinalaya nga si Digong. Ewan ko sa'yo. Lumayas-layas ka nga dyan. At baka di ako makapagpigil, mahambalos kita ng 2x2. Baka sakali matauhan ka ng iyawa ka. Wala, maski sunugin mo yan, hindi na magbabago yan. At nang tuminutino ka naman. Ang alam mo lang lumamon at magpanis ng laway sa Senado. Minsan kang aarangkada, buta ka pa. Ang hirit mo palaging walang kalatoy-latoy na leche ka. Totoo. Pasalamat ka lang talaga sa lolo mong panot na pareho mong balasubas. Kaya ayun, sa sobrang tabil ng bunganga, sobrang magmura sa Diyos, kaya doon siya mabubulok. Wala ng pag-asa muling makapagyabang. Makabalik pa sa trono ng mga bugok at masyadong maangas. Kala mo naman kasi wala nang bukas kung umasta ang hinayupak na matandang kulubot na sobrang manyakol. Tamang-tama, kompleto na sila Xerox. Yung singhot boy, sobrang astig kung makaasta. Nanganganib na makasuhan dahil sa sobrang ding kayabangan. Ako nga unang papalakpak Xerox. Tuwang-tuwa ako sa galak Xerox dahil makakaganti na rin po tayo sa pinutukan ng lintik na kabron urago ng Bicol. Dadaan pa sa butas ng karayom yan, friend. Oo. Pero sana nga, mga pesing yawa, mga bisit, mga leche, kinam. Puro galit naman yung mo, friend. Merong konting tawa sa una. Nung ka ng Luzartan, Friend Shirley J. Sir, shout out. Ang hirap pag masyado kang madaldal tapos wala kang alam sa batas. Ang hindi ka nag-aral, instant senador ka agad. Alam mo, Boy Sile, kung ang mga katulad nga ninyong mga senador at mga iba pang mga sangay ng nasa gobyerno nagagamit ng mga sindikato, yung pa kayang mga bata na walang kakayahang mag-isip at lumaban. Minsan isip-isip naman. Sakit sa utak talaga itong mga ito. Hirap kalabanin talaga ang mga kampon ng kadiliman. Totoo yan, friend. Michelle, Edwin, Mike, shout out, my friend. Busy si Mike. Pero nanonood dyan. Shirley J. Salito. Umayos kayo dyan sa Senado. Parang walang mapariwarang mga bata. Yun ang dapat. Diba? Romeo Calusa, shout out. Dapat lahat ng tatakbo senador, dapat mag-take exam. Tama, di ba? Samantalang ordinaryong empleyado, halos sumuot sa butas ng karayom. Hoy, Comelec, ganyan ang gawin nyo. At may police at MBA clearance. Yun nga. Romeo ulit, Pati nakakulong, sinasama nyo, mga visit na Comelec. Ayun, mahita ulo ni Romeo. Pastor Jun Lagon, my friend, shout out. Adorasyon di Maranan, shout out sa inyo, mga bossing. Mission accomplished ulit, mga friend. Oo. Dami nating na topic, Sana nagustuhan nyo, mga friend. Maski halo-halo, di ba? Magandang gabi po. God bless. Milagro po ang kailangan ng bansang Pilipinas. Wala na pong iba. Para makalaya sa kamandag ng mga halimaw.